na hindi siya ma-impeach, isa lang, si Congressman Mercado. Pero lahat po yun, puro yes to impeachment. Kaya ako po mismo, pangungunahan po natin na linisin ang Leyte para mawakasan na po yung dinastiya. At lahat naman po doon ng mga DDS natin at kasamahan natin kay BP Sara ay talagang sawang-sawa na sa maruming politika ng mga Romualdez at Pitilla sa aming rehiyon. So dati ka na bang naging umawak ng lugar doon, sir? Ako po ay tumakbo na last election, ngunit isa po ako sa mga biktima sa mga political harassment, sa mga political persecution at sa mga political agenda nila, especially yung mga pamimigay, pamumudmod nila ng mga pera gamit ang pera ng gobyerno. So anong dapat mong baguhin, sir, kung sakaling ito ay papalarin itong susunod na eleksyon? Ang dapat po sigurong baguhin natin ang sistema na magkaroon ng pantay-pantay na serbisyo sa aming probinsya. Kung maalala nyo, nakaraang eleksyon, pinadisqualified nila at Nini Makali, kasamahan natin sa Duterte supporter. Talagang brinaso nila, tinanggal nila yung pangalan doon sa COMELEC, wala pang eleksyon. Kaya ako po, may pagmamalaki ko ang sarili ko na ako po purely na taga Leyte, taga Tanawan Leyte. In behalf of Tanawan Leyte, andito po tayo ngayon, nakikiisa sa Senado para sa impeachment para hindi po matuloy yung impeachment ni Sara. Ay sir, kung paano kung yung dinisqualify na si Bakali ba yon? Kung tatakbo rin ulit, so dalawa na kayo? Nag-usap naman na po kami, napag-usapan namin na magtutulungan na po kami para po sa Leyte. Dahil before kasi, kaya nagkaroon ng mga problema kasi parang nakita ng technicality doon sa pagka-transfer niya. Kasi from Mandaluyong to Leyte, parang doon yata sa tinatawag na 1 year na parang nasilip na doon. Iyak ko naman po, talagang born in Leyte, may pagmamalaki ko po yan. At doon po, 7 bayan po yan ang sakop ng 1st District, pang-8 yung Tacloban. Kaya ako po, kasama ang mga oposisyon ng Leyte, talagang kailangan na natin makasan ang political dynastiya ng mga Romualdez sa Leyte. Sa ngayon, sir, anong politika, anong partido ang kinaaniban ninyo? Sa ngayon po, ang kinalulungkot ko lamang po, dahil nung May 9, umuwi po ako ng Tacloban para mag-campaign ng nagkakalaban. Ngayon po, nakapag-vote po ako ng PDP May 11. Ang kinasasama lang ng loob ko, bakit nung naipos, natatakbo akong congressman versus Romualdez, nung May 12, tinanggal na po ako sa PDP. Kaya nananawagan ako sa mga PDP, laban, sa national, at dyan po, especially sa local, tawag naman pong ganun. Alam naman po natin na ang PDP laban, ay yan po ay partido ng ating former President, Rodrigo Roa Duterte. At yan po ay suportado ng ating Vice Presidente. Kinasasama ng loob ko dahil ngayon po, mismong mga PDP laban, yung sumisira sa akin doon sa lalawigan ng Leyte. Sana naman, yung mga nasalita ng mga PDP laban, panindigan natin na tayo ay Duterte. Huwag tayong magpabayad, huwag tayong magpakontrol sa mga Romualdez. Bakasan na natin ang mga Romualdez. Kasi doon sa amin, lahat ng grupo doon, lahat ng mga oposisyon, kinokontrol, pinabayaran. Kaya every time na nagkakaroon ng eleksyon, walang lumalaban sa kanila. Kaya ako po, desidido po ako, lalabanan itong mga Romualdez na ito. Ibig sabihin, sir, pati itong PDP, napapasukan na rin nila, nakukontrol na rin nila. Ang PDP hindi ko naman sinisira dahil yan po ay grupo rin po natin laban sa mga Marcoses at sa mga political dynasty sa amin. Ang inaano ko lang, yung mga pailan-ilan dyan, dapat linisin ng mga nasa kataas-taasan ng ating Partidong Democratic Philippines. Kasi ako po, makikita niyo po yung aking Facebook, Doc Marvin po Nagdiron. Documented po yan, nakapost po yan. Nung May 11, nag-BMS ako. Ako po inirekomenda ni Atty. Israel Torion dahil ako rin po ang national founder ng United Citizens Crime Watch, national organization na pinamumunuan ng aming national chairman, Atty. Israel Torion, at ng aming national president, becoming Atty. Mark Tolentino. Sige po, i-appealanin natin, sir, yung sa PDP, no? Para kayo ay mapasanib na. Dahil nag-iisa lang naman yung layunin natin, yan di ba? naman po, sir, kung yan ay sakasakaling hindi po ako mapasama sa PDP, willing naman po ako mag-independent.
Pero paninindigan ko ang aking pagiging oposisyon sa Leyte. Hindi lang po ako, kasama rin po ang aking mga binubuong mga opponent sa every municipality, especially yung province of Leyte. Na meron na po akong pinapatakbong gobernador na kasamahan din natin sa Duterte at meron din po tayong ibang district na binubuo doon para po mawakasan na po ang mga political dynasty ng mga Romualdez sa Leyte. Sige, magtanong kayo, sir. Mabuhay Duterte! Mabuhay po kayo, sir, at naway Thank you. ano kayo, no, papalarin sa ano. Ano po, sa tulong po ng ating mga kasamahan sa DDS. Ako po si Doc Marvin, 26 years old po ako. Very youngest leaders. At kung mariresearch nyo po, yung grupo ko, United Citizens Crime Watch. Iba pa po yung kay Topacio. Kasi yung sa kanila, Citizens Crime Watch. Pero kami po yung existing ngayon, United Citizens Crime Watch. Nationwide organization po yan. Thank you po. Thank you. Salamat.